Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang unang kabanata. Pag-ahon ni Denny sa kanyang Olympic-size outdoor swimming pool, ay kinuha niya sa nakaantabay na katulong ang kanyang roba. Sa kaniya inabot ang cordless phone na ibinigay ni Pekto, isa sa kanyang 5 bodyguard. "Sino to?" tanong niya. "Si Doña Conchita, boss," sagot nito. "Si Mama?" Naupo siya sa wicker chair. Agad na pumwesto si Gancho, ang isa pang bodyguard niya, sa kanyang likuran at minasahe siya habang nakikipag-usap siya sa kanyang ina. "Hello, Ma. Napatawag kayo?" "Wala naman. I just miss my only son. That's all. How are you, my darling boy? Nahihirapan ka na ba sa pag-iisa mo riyan sa Pilipinas? I can send another 10 maids. You don't have to do that, Ma. 12 maid na ang itinambak nyo rito sa akin bago kayo lumipad ni Papa patungo sa Europa. At kapag ka nagpadala pa kayo, baka hindi na kami magkasya rito sa bahay." Inilipat niya sa kabilang tenga ang telepono. "Okay na ako rito. Teka, nag-e-enjoy ba kayo ni Papa sa around the world tour ninyo?" "Yes, very much, iho. Kaya lang mas masaya sana kung kasama ka namin. You should see the Eiffel Tower and the lively bank of the Seine here in Paris. They are beautiful, especially at the night. Marami rin magagandang babae rito. I'm sure kung nandito ka, mag-e-enjoy ka rin ng husto. Kung sumama ako, baka bumagsak ang negosyo natin dito sa Pilipinas." "Oh, nonsense, child. Paano babagsak ang isang business empire? Nagdadahilan ka lang talaga para hindi ka makasama. Kung bakit naman kasi hindi mo makalimutan. Ma, nariyan ba si Papa?" Hindi ko yata naririnig ang boses niya sa background. Karaniwan kasing nagtatalo ang kanyang mga magulang kapag ka tumatawag ang mga ito sa kanya para ipaalam sa kanya kung nasaang lupalop na ng daigdig ang mga ito naroroon. Lahat na yata ay pinagtatalunan na ng mga ito, pati ang kaliit-liitang bagay. Iyon yata ang paraan ng paglalambingan ng mga ito dahil kahit kailan ay hindi nagsasawang magtalo ang mga ito. "Your father's already snoring. Kaya nga ako tumawag dahil hindi ako makatulog sa ingay niya. I'm seriously thinking of putting a pillow over his head right now. Ma, kapag ka ginawa mo yun, ay mamamaalam agad sa inyo si Papa." Natatawang wika niya. "Mawawala na kayo ng lalaitin kapag ka nangyari yun. Oh well, maybe I'll just turn him on the side anyway. Kumusta ka na nga pala riyan? Baka naman lalo mong isinusubsub ang sarili mo sa trabaho. Nang umalis kami ng iyong papa para magbakasyon." "Of course not. Gaya pa rin ng dati ang pagtatrabaho ko ngayon." "Oh no. Ibig sabihin, wala pa rin nagbago? You know what? Ang totoong dahilan namin ng iyong papa kaya kami nagpasyang mag-around the world ay upang maiwan sa iyo ang lahat ng negosyo ng ating pamilya. Iniisip naming makukulta ang utak mo sa dagdag na trabahong iniwan namin sa iyo at sasabihin mong ayaw mo nang magtrabaho. Magkakaroon ka na rin sa wakas ng pagkakataon na magpahinga at magbakasyon." Pumalatak ito. Kabaliktaran pa yata ang nangyari. "You sound like you are enjoying the extra load of work." "Kung magsalita naman kayo, Ma. Parang kasalanan ng pagiging workaholic. You are a monster. We don't know what to do with you anymore." Humalakhak siya. Kakaiba rin ang takbo ng isip ng kanyang mga magulang. Pulos negatibo ang ipinapakita ng mga ito mula nang hawakan niya ang kanyang negosyo para daw sumuko siya at humingi ng tulong sa mga ito. But he loved challenge and he craved work pressure. Kaya frustrated na ang mga magulang niya kung paano siya mapapatigil sa pagtatrabaho. "Huwag na ninyo akong intindi dito.
I'll be fine. At walang problema sa trabaho na makakagupo sa akin. Just enjoy your vacation. And let me worry about everything else here. For the first time since I fell in love with your father, ngayon ko lang siya gustong ayawan dahil sa ginawa niyang pag-iiwan namin sa Rian na mag-isa. Ma, come on. I'm already 30 years old. Ayoko lang naman na nahihirapan ka. Paano ako mahihirapan, ma? Lahat ng kailangan ko narito na sa tabi ko. Don't worry about me. Ano pa nga bang magagawa ko kapag ka nagka-problema ka riyan na hindi mo makayanang tawagan mo kami, ha? Okay? Okay. And honey, yes ma, mag-enjoy ka rin dyan kahit paano. Sure, I mean it. Tumawa lang siya. I will ma. Ikamusta mo na lang mo ko sa papa dyan pagising niya. Okay, I love you iho. Mag-iingat ka riyan. Kayo rin. Bye. Agad na kinuha sa kanya ni Pekto ang telepono. Nasaan si Boy Tusok? Tanong niya rin. Nasa kusina, boss. Inihahandang almusal niya. Sagot nito. Ganun ba? Sina Totoy ba to? At Mando? Di ko yata nakikita. Nasa garahe, boss. Dililinis sa mga sasakyan ninyo. Teka, kumain na ba kayo? Kanina pa, boss. Si Boy Tusok ang sumagot. Bit-bit nito ang isang tray na may lamang pagkain. Eto na nga pala ang paborito ninyong agahan. Fried egg at bacon with mango juice. Gusto niyang mapanghiwi nang mapagmasdan ang itsura nito. Nakasando at maong na pantalon ito. Labas ang tattoo at naglalakihang braso nito. Maton na maton ang dating nito. Kung hindi lang ito may bit-bit na tray at naka-apron pa, hindi tuloy ito nakaligtas sa panunukso ng mga kasama nito. Uy, boy, bagay pala sa'yo bulaklakin. Hirit ni Gancho. Buti hindi kayo nahabol ng mga bubuyog. Singit naman ni Pekto. Tinatanong ko nga si Manang Rosaw kung may apron siya na pink ang kulay. Pakikisakay ni Boy Tusok. Meron daw kaya lang baka daw kalbuhin ako ni Baking. Si Baking ang binabaing assistant ng kanyang cook at kilalang gerera, lalo na kapag pinakikialaman ang mga gamit nito. Huwag na ninyong pakikialaman ang mga gamit ni Baking, ha? Napakaburara naman kasi ninyo kaya ayaw na ayaw niyang nagpahiram ng mga gamit sa inyo. Napailing na lamang siya nang mapansing lihim na nagngingitian ang kanyang mga bodyguard. Para sa gaya. Sa gaya niyang prominenteng tao sa mundo ng pagninegosyo, hindi nakatakatakang makitaan siya ng bodyguard na naglalakihan ang mga katawan. Pero kapag may ibang taong nakaharinig sa mga pinag-uusapan nila, ay baka magulat ang mga yon. Kung sa bagay, mga filosofiya, ang buhay na huwag maliitin ang mga tao sa kanyang paligid dahil ang mga ito ang makakatulong sa kanya balang araw. So far, wala pa naman siyang pinagsisisihan. Hindi lang bodyguard, kundi yaya at kaibigan na niya ang bodyguard niya. Ano pa nga ba ang maihiling niya sa mga ito? Bukod doon, walang katumbas na katapatan at paggalang ang ibinibigay ng mga ito sa kanya. Boss, wala ba kayong balak pumasok ngayon sa opisina? Tanong ni Boy Tusok. Ewan, bigla na lang kasi akong tinamad Sinimula niyang lantakan ang pagkain dala nito. May hangover pa yata ako sa naging inuman natin kagabi. Siya nga pala, paano ako nakauwi rito ng maayos? Di ba off ninyo kahapon? Nandito lang naman kami maghapon, boss. Wala naman kasi kaming pamilya na madadalaw dahil matagal na kaming itinakwil na mga yon. Kaya nang lumalim na ang gabi, tinawagan namin ang mga lugar na posible ninyong puntahan. At sa marina nga namin kayo natagpuan, wika ni Gancho na patuloy sa pagmamasahe sa balikat niya. May mga babaeng gusto kayong i-take home, pero hindi kami pumayag, boss. May instruction kayo sa amin. Kaya
Ayun, sinundan namin kayo. At saka, hindi namin kayo pababayaan sa kamay ng mga babae kapag wala na kayo sa sariling huwisyo. Good job. May bonus kayo sa susunod na sweldo ninyo. Ngumunguya pa siya nang ilapat ang likod sa sandalan ng upuan at tumanaw sa maliwalas na kalangitan. Naninibago ako sa nararanasan ko ngayon. Bakit kaya ako biglang tinatamad magtrabaho? Mukhang tinablan siya ng mga pinagsasabi ng kanyang ina. Hindi nga kaya sumobra na siya sa trabaho kaya ngayon ay umuungot na ang katawan niya ng pahinga. Pero hindi naman siya gaanong nahihirapan sa pagpapatakbo ng kanilang land development firm at chains of hotel. In fact, nag-e-enjoy pa nga siya. Gaya ng sinasabi niya sa kanyang ina. Boss, siguro ay nagsasawa na kayo na walang girlfriend, wika ni Pekto. Matagal-tagal na rin kayong hindi nagkakaroon ng... Ay, sorry boss. Itinaas na lamang niya ang isang kamay. It's okay. Siguro nga ay tama ka. Maybe I'm just bored. Ano kaya magandang gawin para bumalik ang sigla ko sa bahay? Nagkatinginan lamang ang mga ito. Mukhang walang sino man sa mga ito ang may balak na sagutin ang kanyang tanong. Naiintindihan naman niya ang mga ito kapag personal na buhay ang pinag-uusapan ay hindi talaga anong umiimik ang mga ito. Pwera na lamang kung tatanungin niya. And that was what he liked about them. Walang intrigero sa mga ito. Sa tingin ninyo, kailangan ko ng magka-girlfriend? Tanong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa mga ito. Pagkatapos ay tumangutang mo siya, you are right, I'm turning 31 5 months from now. Kailangan ko na napag-isipan ang paglagay sa tahimik. Eksaheradong umubo ang mga ito. What? Akala nyo ba hindi ko kayang magseryosa sa babae? Hindi naman sa ganun, boss. Ani ni Boy Tusok. Kaya lang, paano kayo makakapag-asawa kung hindi naman kayo nanliligaw? What do you mean? Nakakunot ang noo na tanong niya. Boss, hindi kayo nasanay manligaw dahil babae na ang lumalapit sa inyo. Yan ang akala ninyo. Kapag nakita ko na ang babaeng magugustuhan ko talaga, you just sit there and watch the expert. That's me. Do the work. The moon is exceptionally bright tonight. Ani ni Sophia sa kanyang sarili, habang tinatanaw ang maliwanag na buwan mula sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Pero sayang, dahil mukhang siya lang ang nakapapansin na mas maliwanag pa kaysa sa ilaw ng mga poste at establishmentong naroroon ang liwanag na ibinibigay ng buwan ng gabing iyon. Ilang minuto pa niyang pinagmamasdan ang buwan. Bigla ay may naisip siya. Totoo kayang manananggal? Gusto niyang pagtawanan ng sarili sa sinabi. Makababa na nga. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko eh. Ngunit bago pa man siya makababa ng kanyang kotse, ay napansin niya ang lalaking kapaparada lang din ng kotse nito sa parking lot. Napansin niya dahil ang sasakyan nito ay nag-iisa lang din. It was a sleek black BMW convertible. Ilang tao lang ba sa Pilipinas ang nagmamay-ari ng ganong uri ng klase ng sasakyan? Siguro ay hindi pa niya mabibilang sa isang kamay. Ibig sabihin ay mayayaman ang lalaking nagmamay-ari ng sasakyang iyon. The second thing that caught her attention was the man himself. He was tall, lean, and had the most attractive long hair of a man there was. Sumandal ito sa kotse nito na tila ba may hinihintay. Bakit kaya may mga lalaking bumabagay ang mahabang buhok? Then, she saw him look up at the bright moon and smiled. Subalit agad din siyang napakunot noo nang mapansin niya kung ano ang talagang nginingitian nito. Isang grupo ng kababaihan
ang lumapit dito at nakipagkwentuhan. Ano ba yan? Akala ko pa naman may mapapagkwentuhan na ako tungkol sa mga kaugnayan sa kabilugan ng buwan sa mga kababalaghan ng mundo. Isa rin palang mababaw ang lalaking yun. Sayang, pinag-aksayahan ko pa naman siya ng panahon na pagmasdan. I should have stuck to the moon. Men, nothing has changed. Nakibit balikat siya at nagpa siyang ituloy ang pagbaba. Marami-rami na rin ang nakaparadang sasakyan sa parking lot ng Javero, ang bar and restaurant na pag-aari ng kanilang pamilya. Jam-pack na naman yun. Walang nakakaalam na dumaranas iyon ngayon na malaking problema. Pagpasok sa loob, ay agad na dumako ang paningin niya sa source ng kanyang problema. Bakante ang pwesto ng kanyang bartender. Ma'am Sophia, mabuti at dumating na kayo. Marami na hong naghahanap ng drinks na si Atasha lang ang nakakagawa. Tinanguan lamang niya ang empleyado niya at dumiretso na siya sa likod ng bar. Bukas na bukas din ay maghahanap siya ng mambabarang at ipababarang niya ang lalaking tumangay sa kanyang mahusay na bartender. Nasa na ang order? Tanong niya sa empleyado niya na kasunod sa kanya. Ibinigay nito sa kanya ang mga order slip. She started mixing drinks. Hindi man siya kasing galing ng missing in action na bartender niya, kayang-kaya pa rin naman niyang makipagsabayan dito. She graduated with a degree in hotel and restaurant management with flying colors. Kaya walang sino mang maaaring lumait sa kanya. One peña colada please. Isang elegante at magandang babae ang nakita niyang nagmamay-ari ng boses na yon. Hi! Bati nito sa kanya. You must be Atasha Fernandez? Sorry. Hinging pa umanhin niya. Wala rito si Atasha. Anniversary kasi nila ng kanyang boyfriend. I can't believe that girl lied to me nang sabihin niyang sandali lang silang mawawala ng sinungaling na lalaking yon. Ganun ba? Sayang naman. Kung gusto mo, magbilin ka na lamang sa akin. Sasabihin ko na lamang sa kanya pagbalik niya. Hindi naman ganun kaimportante ang pakay ko kay Atasha. Isa kasi sa staff writer ko ay madalas dito at nababanggit niyang magandang i-feature itong bar ninyo sa magazine namin. Lalong nagliwanag ang kanyang gabi. Ipipicture sa isang magazine ang pinakamamahal niyang Javero. Oh yeah, nabanggit nga sa akin ni Atasha na may kakilala siyang writer na nagbabalak i-feature itong bar. Ikaw ba yon? No, I'm Danky. Danky, editor-in-chief. Inilahad nito ang kanang kamay. Pamela Rosales, I'm Atasha, boss. Tinanggap niya ang kamay nito. Sofia Feliciano. Inabutan niya ito ng inumin. On the house yan, ani niya. Kung mapapasikat mo pa itong barko, libre lagi ang inumin mo tuwing pupunta ka rito. Nakikinikinita na niya. Mas malaki at magandang larawan ang Jabiru sa isa sa mga prestigious magazine ng bansa. Not bad, sa loob-loob niya. It really was not bad. Natitiyak niyang kaiinggitan siya ng ibang restaurant na kakompetensya niya. At higit sa lahat, lalo pang dadami ang magiging customer nila roon. Thanks, I like that. Pamela sip on her drinks. Oh, this is great. Itiniro lang yan sa akin ni Atasha ang tamang pagmimix ng mga drinks, but I can assure you na mas magugustuhan mo kapag siya ang nagtimpla ng inumin mo. Bumuntong hininga siya, kaya nga gusto kong katayin ang lalaki niyo na tumangay sa kanya Nang dahil sa damuhong yun, nawalan ako ng mahusay na bartender. Ngumiti ito. Napansin kong karamihan sa customer ng Jabiru ay yapis. Oo, maganda kasi ang location nitong bar. Malapit lang sa mga pinapasukan nila kaya madalas ay dito na lang sila pumupunta para mag-unwind pagkatapos ng kanilang trabaho. Anong specialty nyo rito? We have a lot of dishes to choose from.
Ibinigay niya rito ang menu. Kung gusto mong itry, lahat yan, go ahead, sagot ko. Next time na lang siguro. Bago kasi ako pumunta rito, kumain na ako sa dadaanan kong restaurant. Wala kasing nabanggit sa akin si Danky na nagsiserve din kayo dito ng dinner. Napapasarap na ang kwentuhan nila nang may tumabing dalawang lalaki dito. Good evening, Sophia. Natatandaan mo pa ba ako? Agad na nalukot ang kanyang mukha nang makilala ang lalaking nagsalita. Muntik na niyang saklitin ito sa kuwelyo na suot na polo kung hindi lang siya nakapagpigil. You? Saan mo dinala ang pinakamagaling kong bartender, ha? You are not really Atasha's boyfriend. You are... Nahagip ng paningin niya ang issue ng Philippine Stat. Binuksan niya yon sa pahinang may larawan nito. Saka yon inilapag sa mesa. You are this! Pasensya ka na, Sophia. Wika ni Trace. Pero huwag ka na mag-alala dahil totoong magkasintahan kami ngayon ni Atasha. In fact, pagbalik ko sa Hacienda Margarita, I'm gonna propose to her. Napatunganga na lamang siya, lalo na nang ipakita nito sa kanya ang engagement ring na gagawin nitong props sa marriage proposal sa kanyang bartender. You are getting married? Narinig niyang tanong ni Pamela. Binalingan ito ni Tres. O Pam, narito ka pala. Yeah, I'm gonna marry Atasha Fernandez. May inilabas itong maliit na kahita mula sa bulsa ng business suit nito. You are the one of the most fashionable women I know. Do you think she gonna like this ring? Obviously, magkakilala na sina ni Tres at Pamela. Base na rin sa pakikipag-usap ng mga ito sa isa't isa. Diamond is a woman's best friend, wika ni Pamela. Don't worry, I'm sure magugustuhan niya yan. Siya ang sumunod na binalingan ni Tres. Huwag mo na akong isumpa. Aalagaan ko naman si Atasha You better. Pagkatapos, ang nakatangang lalaking kasabay nito ay naupo at binalingan nito. It was the man she saw at the parking lot. Ano na kaya ang nangyari? Sa mga adoring pa nito sa labas. Look at this ring, pare. Maganda ba? Oo. Tila wala sa loob na sagot ng lalaking nagmamay-ari ng pinakamagandang gray na mga mata. Sa kanya kasi ito nakatingin. Maganda. Sabi pa nito. Hi, ganda. Anong pangalan mo? Tanong nito sa kanya. Hindi niya pinansin ito. Nagkunwari siyang walang narinig. We are doing a complete story on BBC. Tres, narinig niyang sabi ni Pamela. You think mapagbibigyan mo kami for a simple interview? Sure, sagot ni Tres. Dennis? Sure, sagot ng lalaking tinawag na Dennis. Patuloy ito sa pagtitig sa kanya. So, Sophia pala ang pangalan mo. Maganda rin, bagay sa'yo. Ako nga pala si Dennis Serrano. Bolero pa talagang isang ito. As if bibigay siya sa mga ngiti at pagpapakyut nito. Tracy darling, isang babae, ang bigla na lamang yumakap kay Tres. Bago pa man siya na makasagot. I miss you so much. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Bakit hindi mo man lang ako tinatawagan? Lagi kitang hinahantay sa kondo ko. Ang walang hiya. Hindi pa nga nakakapag-propose kay Atasha. Namamangka na sa kabilang ilog. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa basong nililinis. Malilintikan sa kanya si Trece na ito. As if on cue, inalis ni Trece ang mga braso ng babaeng nakapulupot sa katawan nito. Patricia, I'm sorry, pero hindi na ako pupunta sa kondo mo kahit kailan. What? Why? He's getting married, sagot ni Pamela. Para dito. Tinaasan lang ni Patricia ng kilay si Pamela. Inirapan naman ito ni Pamela. Matagal nang tapos ang relasyon natin, Patricia. Ngayon, natagpuan ko na ang babaeng mahal ko. At magpapakasal na kami. Oh, come on, Tres. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. I know you. Ikaw yung tipong lalaking ayaw bitiwan ng pagiging binata mo. Well, nagbago rin ang tao, Patricia. Ngayon ay handa na akong isuko ang pagiging bachelor ko.
Ipinakita nito ang singsing. I love her. Really? Tila hindi pa rin makapaniwalang wika ni Patricia, bagamat nakikita na nito ang katibayan. I want to meet her. Maniniwala lang ako sa'yo kapag nakita ko na ang babaeng sinasabi mo. Patricia, I love you too, Trece. Alam mo yan. Alam mo rin na hindi ko basta-basta isusuko ang pagmamahal kong yon. Natahimik ang buong paligid sa sinabi nito. All right, sa wakas ay wika ni Tres. I'm flying back to Hacienda Margarita tonight. Hacienda Margarita? Tila hindi makapaniwalang sambit nito. You brought he. Nandoon siya. No, don't answer. She took a deep breath, as if fighting the urge to cry in front of them. I'll be ready. What time is your flight? I wish you luck. I really do. Pabulong na sabi ni Pamela, saka umorder ng panibagong Peña Colada. Maya-maya ay may tumabing lalaki kay Pamela. Isang whiskey please, Miss Beauty, sabi nito sa kanya. Tinapik ito ni Dennis. Joji pare. Ako lang may karapatang tumawag na beauty kay ganda. Sinong ganda? Nilingon siya nito. Si Pam ba ang tinutukoy mo? Pam is yours. Ganda is for me. Kinindatan siya ni Dennis. Ngaling-ngaling batukan niya ito. At dito na po natatapos ang chapter 1 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po. And God bless all.